Confirm, sing-sing ni Kath, hindi galing kay Mayor Mark Alcala, kundi kay Mami Min, mga kasembreros. Alden, ginawa ang kanyang mahal na gustong gawin parati, mga kasembreros, sa Siargao. Nagulat ako dito, no, sa ginawa ito ni Alden, mga kasembreros. Siya at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, may isang fan para nagpo-picture din kay Alden, no, sa Siargao, mga kasembreros. Parang siguro nakita niya si Alden randomly. Kung kaya nagpa-picture siya, mga kasembreros. So, si Sir dito ay nakakuha ng tiyempo, no, na magpa-picture kay Phenomenal Box Office Cinema King. Ang kulit ng kanyang caption dito, sabi niya, "Salamat Sir Alden sa opportunity. Pwede na mo enter sa PBB." sa Bisaya siya. Ang daming likes, friendly 31, mga kasembreros. So, ang kanyang pangalan ay D8 Color. So, 1 day ago ito. So, pwede na raw siyang pumasok ng PBB. Kasi nakapapicture siya kay, kay Alden, mga kasembreros. So, parang joke nila ito, mga kasembreros, no? Ni D8 Color, na kung saan ay na-amaze siguro siya sa kapugian ni Alden. And of course, nakita niyo doon sa tapos sabi niya, pwede na siyang pumasok sa PBB. Mag-audition sa Big Brother, mga kasembreros, sa bahay niya ni Kuya. Tapos major item agad tayo, mga kasembreros. Ginawa ni Alden ng kanyang mahal sa Siargao, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung doon sa Siargao ito, pero ito pa ay post, no, or shinare niya Shintaro Valdez din na asawa. Siguro doon po sa Siargao kasi parang pumunta sina Attorney Annette Gozon na yun nga, na asawa niya Shintaro Valdez, na kung saan ay parating kasama rin ni Alden, mga kasembreros, sa pagbibisikleta. So sobrang close nito ni Shintaro at saka ni Alden, mga kasembreros, na practice. Kasi sa Manila, 'di ba, parang doon talagang nakapagbisikleta sila. May mga time talaga sila magkasama doon sa Manila, mga kasembreros. So dito nagulat ako sa Instagram post din ito ni Alden na parang nasa resting mode sila, mga kasembreros. Na nakasakay nga sa bisikleta ni Shintaro Valdez. So unang pinost ni Shintaro, tapos ni-repost ni Alden sa kanyang Instagram story. So ako po ay nag-voice over ng 1:54 PM na, mga kasembreros. So dito ay so parang nagulat ako, sobrang busy nga niya, di ba? Hindi mo isipin na maipapasok niya pa itong kanyang pagbibisikleta, na kung saan ay so sobrang busy ng kanyang schedule ay talagang nakapagbisikleta pa talaga si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So, confirm nga sa Siargao nga ito, mga kasembreros, na nagbisikleta si Phenomenal Box Office Cinema King kasama ang husband ni Attorney Annette Gozon Valdez, na, mga kasembreros. Tapos, may isa rin ditong fan na nagpipicture kay Alden at daming likes. So, si Arlene Mabuting, yung kanyang Annalyn Mabuting yung kanyang pangalan. Si Nads at saka si Alden. 125 reactions, ang dami nakapapicture siya doon sa kay CEO at saka kay Phenomenal Box Office Cinema King. So siguro namataan niya o naispatan niya si Alden, mga kasembreros. So kung kaya nakapapicture siya ng although parang maghiwalay, no, sina Alden at saka si Nadine, mga kasembreros, pero iisang tao lang ang nag-post, no, si Annalyn Mabuting. Tapos si Hashmir, mga kasembreros, nag-post siya 23 hours ago, 152 reactions. So sabi niya, "Hello everyone." Tapos random photos ng Kath din, no, si Alden at saka si Nadine, mga kasembreros. Random photos lang niya, no, na pinost ito, mga kasembreros. So yung nakaupo si Kath, tapos si Alden yung sa Siargao, mga kasembreros, and then yung isa pa ay nasa Butan pa, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros.
So, ano po, si Hashmir ay isang solid na Catholic din po mga customers. Tapos, may isa rin dito, no? Parang si Nadine at saka si Alden ay pinost din siya. Sabi niya ito, hello Nadi, 5 hours ago. Looks like he's handsome and she's beautiful, ha? Sabi nga, sabi niya ganun dito mga customers. Parang kumakain sila ng, hindi ko alam kung ice cream ba ito mga kasombreros, no? Si Alden at saka si Nads mga kasombreros. So, doon po sa Siargao shoot mga kasombreros, no? So, parang si Kath nga talaga yung itsura niya dito mga kasombreros. Si Nads parang sumegway siya at nagpaanggulo sa camera mga kasombreros. Para siyang ano, no? Para talaga siyang si Kath si Kath mga kasombreros. Tapos, may isang picture dito si Kath na pinost ng isang fan, no, na naka-red si attorney mga kasombreros. So, hindi ko lang sure, parang ito yata ay part ng kanyang TCL na endorsement outfit mga kasombreros. 109 reactions. So, 1 day ago niya pinost mga kasombreros. So, it's either TCL niya na outfitan or suot ito or nung Pilipinas Got Talent Season 7 mga kasombreros. So, either of the two, no, yung kanya. Sobrang ganda ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Naka full smile siya dito and of course, may mga hikaw-hikaw si attorney mga kasombreros. So, mahilig naman talaga siya sa jewelry, no? Mga kasombreros. So, yon, speaking of jewelry, ito na nga, no, main item natin mga kasombreros. Yung sing-sing. Actually, maraming sing-sing si Kath eh. Sabi niya dito, a gift from my mom. Post ito ni Arlinda Cabog, no? Thank you mama, sabi niya dito. Tapos pinakita niya raw yung sing-sing kunwari. So, hindi ko lang sure kung ito po ay recent na photo ni Kath, no? Mga kasombreros. Tapos, may picture din ni Mama Min sa upper right mga kasombreros na nakasmile. So, hoping, no? And si Mami Min talagang, kasi diba, dito may jewelry shop sila or jewelry business mga kasombreros na V-jewelry nga. So, parang hindi na bago or hindi na unusual na magre-regalo ng sing-sing or any jewelry mga kasombreros si Mami Min. Pero, hindi ko na alam kung anong occasion din ito. 5 hours ago ito pinost eh. So, siguro pag may mga occasion, no, magre-regalo si Mama Min or as a sort of, siguro may mga achievement si Kath or so on, ay magre-regalo talaga siya, no, mga kasombreros. Pero pag siguro mga normal days lang or mga walang achievements, for example, bibili, no, talagang ganoon mga kasi afford naman talaga nila ang mga accessories or mga alahas mga kasombreros kahit na magkano pa yan kasi nga mapera naman, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen na pinaghirapan niya for how many years na trabaho din po mga kasombreros. Tapos ito tutuwa ako dito sa post ni The Hella Inspired. Na yung chemistry, no, yung ng Kath din nga mga kasombreros. Grabe yung chemistry ng Catherine and Alden. Kaya talagang nag-boom ang movie nila at kumita ng milyon-milyon. Actually, billion, no? Pagkatapos ng breakup nila Catherine at Daniel Padilla, marami ring bali-balitang may ligawan na nangyari between them. Pero kalaunan, tumigil din daw si Alden sa panligaw at ngayon ay si Mark Alcala na ang confirmed boyfriend ni Catherine. So, hindi pa naman confirmed, no, mga kasombreros. Parehong sobrang ganda na Catherine Bernardo at Nadine Lustre. At minsan nga ay medyo magkahuwig sila. So, tama, no? Ngayon ay may upcoming movie na naman si Alden with Nadine or series, mga kasombreros. Na siguradong mas intense, mas exciting at abangan ng marami. Yun po yung kanyang caption dito ng The Hella Inspired, no, na Facebook page mga kasombreros. So, yun nga, talaga magkamukha minsan sina Kath and Nadine mga kasombreros.
Tapos yun, hindi pa naman officially confirmed, no? Ni na Cathy Mayor Markle ko lang mga kasembreros. So, pero sila na rin nakakaalam nito mga kasembreros. Tapos, yun, post din ito ni Alinda Cabog, no? Malapit na. Ang cute dito ni ano eh. Grabe daming likes. So, 636 mga kasembreros. Catherine, papahanap kita kapag ikakasal na ako. Boss FMG, paghandaan na natin yan. Catherine, ninong ka? Ninong ka. Catherine Alden Wedding. So, ito po ay ano lang, fandom mga kasembreros, no? 636 reactions. Ang dami. Ito po yung time na Pilipinas Got Talent Season 7. Tapos may contestant na nagba-violin, no? Something like that mga kasembreros. Nagpe-play siya ng violin, tapos sabi ni Kath ay siya yung parang tutugtog, no? Doon sa kasal daw ni Kath nga mga kasembreros. So, pero ito pa yung contestant, no, ng Pilipinas Got Talent. And hoping, no, na malapit na nga. Pero wala pang official na mga kaganapan or statements mga kasembreros. Pero yun, mag-aabang tayo sa mga pasabog ng showbiz or industriya ng showbiz mga kasembreros. Tapos, ito, post ni Tonsi Tarona. No, okay na to, no, Catherine Bernardo. Grabe daming likes, so 426 mga kasembreros. So, nagpa-picture siya doon kay Kath mga kasembreros sa kotse. Nung umatin nga ito ng Pure Gold event na Magi Magic Sarap mga kasembreros. So, parang na taon, no, na timingan niya talaga mga kasembreros at saka inabangan niya si Kath kung kaya nakapagpa-picture si Tons, no, mga kasembreros. So, mapalad, no, si Tons kasi nakapag-picture siya kaya phenomenal box office cinema queen. Tapos, ito, post ito ng Air Troopers kahapon. May gwapo sa Siargao. Alden Richards at saka si Ate April niya, no, nasa isang kotse. Naka-blue si Soiti dito, 265 reactions, ang dami. So, baka pupunta sila sa shoot or sa taping or sa may pupuntahan sila mga kasembreros, no? Kasama yung kanyang Ate April. Tapos, so may isang video, actually set of pictures in the one video ito mga kasembreros, na pinost na isang admin, no? Ito yata yung time na gagawa na ng video greeting, parang video invitation. Sina Alden, si Attorney Annette Gozon, tapos si si Ma'am Tracy Garcia mga kasembreros. Tapos ito ay parang yung behind the scene, no, ng kanilang video invite mga kasembreros sa May 30 nga, no, na kung saan ay magkakaroon sila ng JMA Sparkle Fun Run mga kasembreros. So, very first, no, pinakaunang Sparkle Run itong gagawin nila mga kasembreros, na kung saan ay uuwi, no, ng Maynila si Alden sa May 30. So, hindi ko na din alam kung tapos na yung taping nila at that time kasi ngayon May 16 pa lang, tapos May 30 pa yung uwi niya, or let's say May 29 kasi May 30 yung event. So, maglalagari na naman si Alden dito, no, mga kasembreros. So, pero yakang-yaka naman kasi malapit na naman ang Siargao sa Maynila, mga kasembreros. So, minsan nga, di ba, dati nga, di ba, may Italy, may Hong Kong, no, may America pa yung kanyang tinatawid, mga kasembreros. So, grabing ano. So, malapit na naman Siargao or Davao International Airport, tapos Manila International Airport. So malapit lang, 2 hours, no, 2 hours na yung biyahe mga kasembreros sa Manila International Airport, from Davao International Airport to Manila International Airport mga kasembreros. So yun, pero abangan natin, no. Talagang busy si phenomenal box office cinema king. Tapos last item natin ito, congratulations dito sa isang admin kasi parang nag-celebrate siya ng kanyang dito 3rd year anniversary sa TikTok, no. Ito pala ay kay Alden mga kasembreros. So 3 years, 3 taon pa lang pala yung TikTok ni Alden, no.
kasi hindi naman siya gaano nag-ano din promotion for the sort of promotion ng itong kanyang TikTok kasi nga sobrang busy, no? Promotion, and then of course, no, kapag may mga commercial or kailangang i-post sa TikTok as a sort of invitation or promote mga kasombreros, ay yun lang, no, yung kanyang ginagawa dito. So 3 years na yung kanyang TikTok mga kasombreros. Alright, so sa ating kakden items, wala akong ipa-play na video. Sana pa ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God. Hindi po ito yung kanta ni Marian, na sabay-sabay tayo. Kasi yung title po natin ay sabay-sabay tayo. So ibang sabay-sabay ito mga kasembreros. Psalms chapter 34 verses 2 up to 3. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. So sabay-sabay or sama-sama mga kasembreros. So alam natin yung kanta ni Marian Rivera na sabay-sabay tayo, itaas ang kamay. So ito mga kasembreros, itataas natin yung kamay natin sa Panginoon. Kaya hindi lang siya doon sa dance steps, no? Or sa mga sayaw-sayaw na alam natin mga kasembreros. So sabay-sabay tayo. May mga times na gusto nating sumabay, no? Kunwari sabay-sabay kumain. Ito talagang napaka bihira na minsan, no, yung gantong tipo ng family activity na sabay-sabay kumain, especially kapag may mga individual na mga ganap or mga gusto yung mga anak natin. Kunwari kapag kapag yung anak natin nagtatrabaho na, no, minsan late pa yung husband natin, for example, or wife natin, or kung sino man dyan ng members ng family na hindi na nakakasabay mga kasumers due to their conflict sa schedule. So, may mga ganong tipo mga kasumers, may mga tahanan na bihira na lang sumabay kumain. Naku pa sabay-sabay kumain, sama-samang kumakain mga kasembreros. May mga times naman na gusto mong ikaw lang, no? Ganon siya mga kasembreros. So, depende sa ginagawa or depende sa agenda mga kasembreros natin pong gagawin sa ating buhay. Kasi nga meron tayong lalo kapag malalaki na yung mga bata. Pag maliit pa yung mga bata, pwedeng sabay-sabay pwede mo silang paluin pag hindi sila sumunod, no, na hindi sumabay kumain. Pero pag malalaki na, no, alam niyo po, minsan pag nakakapanood ako ng mga videos na nakakalungkot, no, nakakalungkot isipin kapag 90s, no, late 2000s, yung mga bagay dati na parang hindi nagagawa ng bata ay nagagawa dati ng mga bata na masaya kahit wala mga cellphones, wala mga gadgets. Ngayon talagang iba na yung takbo ng panahon mga kasi marami nagsasabi na kapag batang 90s ka ay mapalad ka, no? Kumpara kasi ngayon sa kunwari pinanganak ka ng 2005 and above, or 2002 or 2003 and above mga kasembreros, ay hindi na nilabutan yung mga 90s na mga dito naman ginagawa ng mga kabataan noon. Kunwari maglalakad lang sila pa uwi, no, kapag kaya naman mga kasustaan sa probinsya. Basta wala pang, hindi pa uso at saka hindi pa nag-boom yung camera and cellphones and gadgets mga kasembreros. And of course, no, yung vlogging era, no. Dati sabi nga kay nanay ko, dati pag yung mga farmers, yung mga ultimo dito sa probinsya na nagtatanim lang para mabuhay, no, hindi yung nagtatanim sila ng kunwari, nagtatanim ng talong, magtatanim ng kalabasa, magtatanim ng kamote, magtatanim ng kamoting kahoy, magtatanim ng upo, ng kung ano-ano mga kasembreros para mabuhay, no. Ibebenta nila yan. Naalala ko dati, sabi nanay ko, yung puso ng saging, alam niyo mabigat yung mga kasembreros sa yung puso ng saging. Ang puso ng saging, dati ang presyo daw is 2 pesos. Kaya 2 pesos, ibibenta mo yan sa palengke, mga customers, hindi mo yun babalatan kasi parang isang piraso niyan kahit mabigat mga kasos 2 pesos, pinakamalaki na yung 3 pesos, 5 pesos. So imagine niyo kung meron kang 10 pirasong puso ng saging, 30 pesos, 20 pesos lang yung halaga, or pagpalagay natin 50 pesos mga kasembreros. Ang bigat-bigat nun mga kasembreros ng puso ng saging. So 2 piraso, 3 piraso nga lang mahihirapan ka ng parang kumbaga pa dalhin mga kasembreros. So how much more yung 10, 20 piraso. So tapos ang halaga, di ba? Parang sabi ko dati, sabi ng nanay ko, parang dati
pag nag-ani, nag-harvest ng kamote, nag-harvest ng gulay, yun lang, kung ano lang yung kung magkano lang yung nabenta or halaga ng benta ng gulay or ano man dyan na binenta nila, yun lang. Ngayon, iba na, dahil yung mga tao talaga na yung creative na. Bago, may vlogging na kasi mga kasombrero, no? So, bago habang nag-harvest, bibidyohan. Basta niready handa yung mga gulay, bibidyohan. Tapos post, no? So, kung monetize na yung Facebook or monetize na yung Reels, ay extra income din talaga mga customers. And we're so thankful, no? May advantage at disadvantage ang generation na ito mga kasembreros. Pero yun nga, no, kailangan mo talaga makipagsabayan. Kailangan mo maging makapalang mukha mga kasembreros. Mga kasembreros sa camera, no, at sa tao mga kasembreros para maka-income ka no, kapag na-monetize na yung Facebook or yung social media platforms dyan mga kasembreros. Especially yung Reels, no? Sikat na sikat talaga yung Facebook Reels ngayon mga kasembreros. Halos karamihan ay lalo sa probinsya. Kasi kapag sa probinsya ka, may mga garden, may mga tanim. Tulad sa amin dito, yung kay nanay, talagang sa kanya luto-luto. Yung sa kanya mga garden, farm life, no, gardening, and so on mga kasembreros. Tapos sa YouTube naman ni nanay, yun, Neneng Nami's Vlogs, luto-luto naman ang kay nanay mga kasembreros, kagaya ng napapanood niyo po sa inyong screen. So, marami na kaming mga, parang ilang videos, 16 videos niya yata yung namahaba ha, sa vlog ni nanay. Pero yung mga shorts kasi umabot na ng almost 100 eh. Yung mga Facebook Reels, ina-upload din namin yung Facebook Reels ni nanay sa YouTube kasi may shorts din sa YouTube. So maliban sa mahaba na 10 minutes pataas na mga vlogs ni nanay sa YouTube, na-upload din namin yun. So nabilang ni YouTube mga 100 or almost 100 vlogs or videos na yung nandun sa YouTube ni nanay. Pero yun, going back mga kasembreros dito, so yun, talagang naisingit ko yun kasi parang nag-iba na talaga yung panahon ngayon. So yun po, nasabay-sabay, and yun, may mga dati, yung mga kapatid ko dito, sabay-sabay rin sila. Tapos nung nag-asawa na, wala na, no? Kami-kami na lang mga kasembreros sa loob ng tahanan. So, nakakalungkot, no? Talagang nakakalungkot. Pero sabi ng kapatid kong babae, kapag malaki na yung mga bata na mga anak na, ay dito rin, baka next year or next year, ay dito rin sila, no? Kasi medyo mahirap doon sa kanilang lugar, mga kasembreros, sa Davao de Oro, kung kaya dito rin sila. Dito niya rin paparalin yung kapatid, yung mga anak niya, no, para maturuan din natin mga customers at ma-follow up. So talagang binahagi ko yung life story. So going back, sabay-sabay tayo mga kasembreros. This verse highlights the unfailing goodness and deliverance of God, especially towards those who earnestly seek Him. It emphasizes the importance of actively seeking God in our lives as a way to experience His blessings and protection. So hindi kasi natin may experience ito mga kasembreros, yung kunwari, di ba, may isang non-Christian or unbeliever, as in wala talaga siyang relationship pa sa Panginoon. Kilala na lang si Jesus Christ na pinako sa krus, alam nilang na si God na may God, na lumikha ng langit at ng lupa, pero never siya nagkaroon ng personal experience. Tapos may isang Kristiyano naman na kunwari 10 years, 15 years ng Kristiyano, may experience sa Panginoon. So yung taong may close relationship sa Panginoon na Kristiyano for like 15 or 10 years na, makakapagbahagi siya, makakapag-share siya ng experience na, ganito ang experience ng pagiging Kristiyano, ganito ang experience ng may Diyos, no, ganito ang experience ng may personal at close na relationship sa Panginoon, ganito yung experience at karanasan kapag ito yung feeling kapag nananalangin tayo, nag-worship, at sinusunod natin yung kalooban ng Diyos sa Biblia. So yun siya na experience. And yung experience kasi, hindi yun nababayaran mga kasembreros na, kunwari, di ba, yung kapayapaan, gusto mo ma-experience yung kapayapaan. Gusto ko ma-experience yung kapayapaan, pabili nga ako sa SM, pabili nga ako sa pharmacy, pabili nga ako sa Mercury Drugstore ng 10 oras na kapayapaan. So hindi po ganoon mga kasembreros, no, yung mga intangible things na ito or blessings. So kaya yung experience na sinisik natin ng Panginoon, na sabay-sabay tayong nasumamba sa Kanya, especially magpamilya, no, yung magulang, anak, mga kasembreros at magkakapatid na talagang sabay-sabay na nananalangin, sabay-sabay na nagpapasalamat at umaawit sa Diyos, mga kasembreros. Talagang nakaka-bless yung mga ganoon. And
that's the experience na hindi kayang ibigay ng mundong ito, mga kasmers. The experience of peace, the experience of love, of forgiveness, of humility, and so on, mga kasambreros. When we make the effort to seek God, we open ourselves up to His abundant goodness and find solace in His deliverance from challenges and struggles. So have you ever experienced the comfort and joy that come from seeking God in times of need? This verse serves as a reminder that God is always ready to shower His blessings upon those who seek Him and with sincerity and faith, mga kasmere. So, yung agenda ni Lord araw-araw, talagang gusto niya magbuhos. Alam niya si Kuya Will, di ba, si Will Revillame, yung goal nila ay talaga mamigay ng pera, di ba? Yung mga game show, no? Yung Showtime, no? Yung Eat Bulaga, no? Mga game show, talagang goal nila at agenda nila yung mamigay ng pera at ng premyo. So si Lord po, more than Eat Bulaga, more than at Showtime, more than ni Kuya Will, mga kasembreros, or kung sino man dyan na mga galante na mga tao, mga kasembreros at shows sa TV. So more than pa. So yun ang kayang agenda. Kaya huwag natin isipin na madamot ang Diyos. Okay? Tayo lang kasi yung hindi nagsisik. Tayo lang yung walang panahon sa Kanya sa Biblia. Tayo lang yung walang panahon sa panalangin. Tayo lang talaga yung inaantay ng Diyos, mga kasembreros. Kasi may willingness tayo no? Meron tayong freedom. Meron tayong kakayahan, mga kasembreros, na hanapin ang Diyos at maglaan talaga ng panahon sa Kanya, mga kasombrero. Lalong-lalo po talaga yung Bible reading, Bible study. It's really, really, really important, mga kasombrero, na maglaan tayo ng panahon sa ating Diyos, mga kasombrero, sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kasi doon kasi natin talaga maririman yung ating sarili of the promises, of the goodness, of the blessings, of the joy, of the peace, of the love, of the mercy, of the compassion, of the loving kindness of God, etc., etc., mga kasembreros. So, doon tayo mariremind kasi clear no? Kumbaga pa, may malinaw tayong binabasa, yung Holy Bible, mga kasembreros. Meron tayong solid na nababasa ng ating mata na ito ang pangako ng Panginoon. Jeremiah 10:11, John 10:10, and so, mga kasembreros. Philippians 3, basta lahat ng books in the Bible, mga kasembreros, name it all, ay may kalakip na pangako talaga ang Panginoon. Reminder sa atin ba na yung mundong ito ay magkaguluman, para bad news, but the Bible isn't changing, mga brothers, na sabay-sabay tayo magpasalamat, alam niyo, napakasarap kasi sa feeling ng gano'n no, na sabay-sabay kayong kumain, sabay-sabay kayong manalangin, sabay-sabay kayong basta, especially sa pagkain, kasi yun lang yung parang pinaka-oras ng pamilya na pwede magsabay-sabay So kapag sabay-sabay kumakain, sabay-sabay rin mananalangin, mga kasomers, doon sa harapan ng pagkain of the grace and the food, mga kasomers, blessings ng Panginoon na binigay at nilagay niya sa ating hapagkainan, mga kasembreros. So kasi kami ni nanay ganoon no? Kapag sabay-sabay kumakain ay kahit wala niyang mga kapatid ko, of course, kami lang, no, ay talagang nananalangin kami, mga kasembreros. So kami lang kasi parati ang nagkakasabay na tatlo, no, si father ko, si nanay, and then ako, mga kasembreros. Si lolo at saka yung kapatid ko na special child, of course, ay hindi sila makasabay, mga kasembreros. So pero yun po na talagang sarap sa feeling. Let's unite, sa final thought natin, let's unite in lifting up the Lord, in singing praises as one. Share the stories of His love and kindness. Let His light shine brightly through us. Take a moment to embrace His presence and honor Him with every step we take. So, yun. Talagang sa pasasalamat. Kasi may mga worship songs din ng awit ng pasasalamat, awit ng pag-remind ng pangako ng Diyos, and so on, mga kasembreros. So, it's really important to do so sa ating buhay, mga kasembreros. Especially sa simbahan din, yung pag-awit natin sa simbahan. So, part na yun ng ating kumbaga pa ng ating worship service or worship celebration, mga kasembreros. Alright, salamat po sa ating Word of God, Nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and togetherness, mga kasembreros, ng pagdakila, pag-awit, ng papuri sa Panginoon, sa ating pamilya, sa ating simbahan, in general. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.